going for a wee. Hi? I must go and have a wee first. Where are you going now? Ay, put that back again. May seatbelt. You got your seatbelt? There, oh, there's space there. Yeah, that there. Yeah. Near to walking distance. You're alright there, aren't you, for a minute? Right? You're alright there for a minute? Yeah. Or do you want to go for a wee? Let's go. Oh, Why not? Magandang araw sa ating lahat. God, there's no dog with us, so... Yeah, I know. I remember my baby Messi. Magandang araw sa ating lahat. Labas na naman kami ng bahay. Yeah. Kaya sandali, mahirap tumayo. Galing kami sa eye clinic again every month. Non-stop the monthly injection para lang maano yung mata niya. Excuse me. Lakad-lakad muna kami dito sa stock lang. Sa shopping center. What is that? Form in at the back. What form that was? 12.40. 140. Finish it. 12.40. Okay. Had both eyes injected. Nothing. Tawid muna kami. Medyo madaming tao. Maraming tao. I'm gonna wait, look. Hi. Just in here, sit down here. In the bench. Here. I'm waiting here. Are you alright? Yeah, in here, yeah. Okay. Muna ako dito sa bench. Ay, nako. Mag-CR daw siya. Who is it? Itong tagahakot ng trolley. Yan. May deliver na yung mga trolley. Ay, kukunin niyo pa lang. Ang cute, oh. Ang nagdadrive ay mukhang Taiwanese man. Hindi puti. Busy road, busy car park. Mabuti nakalabas ako ngayong araw. Kasi nasa loob lang ako ng bahay, nag-ano ako kasi ito yung aking brother na sinundan ko talaga yun ang sinundan ko. Ang gap namin ay kulang-kulang lang ng 2 years namatay siya. Ngayon,
ano pa lang siya, mag ano pa lang siya, mag 58 pa lang siya sa ano, September. Hindi niya inabot. Ano daw yun? Ang cause ng kanyang kamatayan ay yung namaga daw yung tonsil. Namaga ang tonsil, lumaki yung leeg niya dito. Kasi hindi na, yun ang sabi ng pamangkin ko sa akin. Namaga, siguro po, ano yun, namaga ang tonsil niya, tapos pumutok yung ano siguro. Di ba sabi, pagka ganyang tonsil, siyempre namamaga yan, baka umano yung may nana pa sa loob o ano. Hindi siya makalunok, ang kinakain lang, huling kain niya nung ano, namatay siya ng ano, ng nakaraang Merkules, hindi itong Merkules ha. Nung nakarang Merkules siya namatay. Nung Martes daw, Lunes Martes, hindi na daw makalunok ng kanin. Nagano na lang ng lugaw. Tapos, nung tawag nito Martes yata ng aywan ko lang ha, kung gabi o hapon o Merkules ng umaga, nag-request daw ng mga pagkain na gustong kainin. Parang last na niya yung nakain. Tapos, ang pagkamatay niya, sa bahay lang siya. Pero, namatay siya, hindi napansin. Nakaupo siya, nakasanda sa may, ano, yung parang sandalan ng kama. Doon siya, kala tulog lang. Finish? Nahinto ako sa aking, aking kwento. Doon ako doon sa kapatid ko na, na namatay. Lalaki yung kapatid ko. Tapos, tawag nito, inatagpuan na nga ng ganon, na, tawag nito, na, nakaupo, akala natutulog lang, naghilik, hindi na daw humihinga, yun, na, na sila, patay na talaga, pero malambot pa siya, wala siyang hininga. Ngayon, tawag nito, yung araw na yon, lahat sila nagsipag-message sa akin, nagulat ako. Kasalukuyan pa naman din naman nararamdaman ako. Kabalik ko ng tulog, nagising ako, magla-lunch time na. Yun ang bumungad sa akin. Ngayon, sabi ko, ano na pala yun, tawag nito, umuwi kasi ako ng December. Ngayon, noong December 26 yata, nagkita kami. Lahat kami, nagtipon-tipon kami dahil 4 na lang kami ang dito sa mundo. Sabi ko, minsanan lang akong makauwi. 4 years, 5 years ako makauwi. Sabi ko, habang nabubuhay pa kami, kasi ako ang bunso, ngayon matatanda na yung nasundan namin. Sabi ko, sige, parang reunion ba? Nag-reunion kami. Tapos, nagkita-kita kami, nagpicture kami. Sabi ko, para souvenir natin, kasi hindi natin alam ang buhay natin kung hanggang kailan na lang. Baka makauwi ako mga 5 years pa uli. Yung pala, yun na yung last. Binibiro-biro ko pa naman siya. Sabi ko ganun, ninong ka ng anak ko. Sabi ko, ni anong regalo wala kang binigay mula nung naging inaanak mong anak ko. 15 years old ng anak ko. Tapos, binigyan ko siya ng Christmas. Sabi ko, binigyan kita ng Christmas. Sabi ko, tawag nito? Bawiin namin. Ibigay mo kaya sa anak ko yung bali yun ang regalo mo. Tumawa siya. Sabi ko, hindi, biro lang. Akala niya siguro totohanin ko ba? Na yung binigay ko, yun din ang ibibigay niya sa anak ko dahil inaanak niya, wala nga siyang regalo. Biro lang yun para masyadong seryoso eh. Sabi ko, yun na pala yung huli na naming dalawa. Tapos, yun na, nakadesisyon ako na kahit nahirap tayo sa financial, nagawa talaga ng paraan. Gawa ko ng paraan na makabigay ako sa kanya kahit makatulong man lang sa serbisyo ng funeral niya. Kasi syempre mahirap siya ngayon, mahirap sila. Mahirap maglabas ng ganong kalaki na halaga dahil syempre kailangan mo talagang bayaran yun, yung funeral service. Hindi mo pwedeng hindi bayaran yun kahit siguro kalahati, papayag man yun, kung walang-wala nga,
Wala, yung kapatid ko, nagda-drive lang yan ng ano, ng tricycle. Yan ang trabaho niya. Ang kinikita nila, dinahandahan, iniipon nila padahandahan, nagpagawa ng bahay. Kasi wala nga silang bahay. Hindi nga natapos. Kasi pag may kita siya, binibili niya ng semento, hollow blocks ba dyan, para starting ng pagpagawa ng bahay niya. Hindi natapos ngayon dahil yun na nga, nawala siya. Eh di ba tag-init, lalo pa nadagdagan yung ano, baka na heat stroke din yun. Kasi mainit eh. Pero mo, driver ka ng tricycle, mainit sa labas. Eh walang magawa, yun ang hanap buhay nila. Makatulong man ako, konti lang. Hindi naman ako pwede makatulong sana ng monthly. Hindi madaling mag-ipon ng pantulong. Ngayon, eto na. Nabigyan ko na sila ng binigyan ko na binigyan ko na yung asawa niya ng pang ano nila, pang bayad sa service nila sa funeral. Pero mga kalahati lang siguro. Ewan ko magkano binayaran nila. Yun lang ang kaya ko. Maniwala ba kayo? Sabi ko nga, hindi ako naniniwala sa mga ganyang sabi na, yung baga nagpaparamdam sa iyo, ito totoo talaga nangyari sa buhay ko yun. Nung sabi ko, 6 days na siya kasi, ang sabi nga, 4 days, na siya sa funeral service ba yun? Kasi walang magkasya sa kanya, malaking tao kasi siya. Nahirapan sila maghano ng sukat nila. Siguro dahil nga kung ano yung kaya mong bayaran para sa kanya, wala nun. Mabuti sana kung mapera sila, makakuha sila doon sa mamahalin dahil ang mamahalin karamihan diyan malalaki ang lagayan. Yung mga mura, wala nagkasya sa kanya. Siya na-stay siya ng 4 days sa funeral yata yun. Tapos nung namatapos na namatay siya ng Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado na siya inuwi sa bahay. Tapos Sabado, kung nakauwi na siya sa bahay, sabi ko ay nakailang araw na siya. Sabi nila na magpaparamdam daw yun. Kahit malayo ka, nagpaparamdam daw yun. Hindi ako niniwala, sabi ko hindi naman siguro totoo yan. Kasi tingnan mo, 4 na araw na siya mula nung nawala. Ayun kayo. Nung Sabado na yun, nakauwi siya sa bahay. Pagka-linggo ba yun? Linggo ba yun? Oo, linggo ng alas 6 ng umaga dito. Alas 4 ng madaling araw sa Pilipinas. Alam niyo, nagparamdam talaga siya. Hindi ako talaga makapaniwala. Sabi ng asawa ko na naginip daw ako. Sabi ko, pag ako nakatulog na ng malalim at nagising ako ng mga bandang alas 3, ay okay na yun. Kaya lang bumabalik ako ng higa kasi hindi naman ako pwedeng bumangon. Higa lang, tapos medyo nakakabalik ako ng tulog, pero mababaw na ang tulog ko. Nagtaka ako, sabi ko, na parang may naririnig ako na parang kumakalabog sa sahig. Dahil lang yung sahig namin sa bahay, yung laminated wood. Talagang ang bigat. Syempre katahimikan, maririnig mo talaga yun. Tapos pumasok sa isip ko yun na, sabi daw yung dalaw-dalaw na yan. Alam nyo, naramdaman ko doon sa kasi nakatagilid ako sa sa higaan. Na may dumagan sa may tagiliran ko na bumaon siya doon sa pom ko. Sabi ko, Diyos ko, hindi talaga ako gumalaw. Hindi ako gumalaw ng kung ano yung pagkakahiga ko, ganun lang yun. Tapos parang dinaganan ako na parang may nagbulong-bulong siya na hindi ko naintindihan. Ay Diyos ko, sa sobrang nervous ko talaga. Naalala ko nagdasal lahat na lang kung ano na lang nababanggit ko. Diyos ko, sabi ko, hindi, sa sobrang nervous ko, grabe. Hindi ko talaga maintindihan. Ayun, sa katagal, siguro hindi ko alam mga 10 second o 15 second yun, na sa pagdasal ko, biglang gumaan ang katawan ko, walang nakadagan. Diyos ko, sabi ko pa naman din, ay mga ganyang namamatay, hindi ako basta-basta umiiyak, maliban na siguro kung kaharap ko, maiiyak ako, pero hindi ko kaharap,
Tsaka hindi naman kami close. Kasi magkaiba kami ng pinaglakihan. Hindi kami close. Hindi ako naiyak. Sabi ko, hindi ako naiyak. Ay, pinaiyak kaya niya ako dahil nung nagising ako. Sa sobrang takot ko, naiyak ako. Umiyak talaga ako. Tapos, nag-flashback sa akin lahat yung mga memory namin. Kasi nagkita kami yung edad ko ay 22 na. Dahil magkaiba kami ng ano ba, pinaglakihan. Kasi pinaampun ako eh. Nagkita kami, dalaga na ako. Yun, umiyak talaga ako. Doon ako, naghalo-halo ang iyak ko. Sabi ko, ngayon ko napatunayan na yung sabi na hindi man kayo close na close, pag namatay ang isang tao at malayo ka, malayo ang isa't isa, nagpaparamdam talaga. Tapos yun na nga, sabi ko, naku, bakit man ako pinaramdaman ng ganun? Diyos ko, takot na takot talaga ako. Parang talagang totoong-totoo na hindi mo mawali kung na naginip ka o ano. Basta mababaw na kasi alas 6 na ng umaga yun eh. Nakabalik yata ako ng Idlip. Mga ganyan, pagka ano, hindi na yan talagang malalim ang tulog kaya naramdaman ko yun. Umiyak ako, sabi ko totoo pala, sabi nila. Nagisnan ako ng asawa ko, iyak ako ng iyak dahil sabi ko, nagparamdam siya, sabi ng asawa ko, panaginip na, hindi kasi nakabalik nakabalik ako ng tulog, na-idlip ba ako? Totoo talaga yun, sabi ko. Ngayon, kinuwento ko na yun sa mga pamangkin ko, na totoo daw yun. Ano daw yun, baga nagpaalam sa akin, kasi siyempre siguro sabi niya, hindi na tayo magkikita pag magbakasyon ka uli ng Pilipinas, ganun. O kaya nag-thank you baga, kung siguro nag-thank you ba siya sa akin, dahil kahit pa paano, tinulungan ko siya kasi hindi ko yan tinutulungan na naiinis ako. Sabi ko sorry kasi naiinis ako, hindi ako basta-basta nagbigay ng tulong. Magbigay man ako ng konti, pero yung tulong na gusto niya, ang gusto niya kasi, ang ano niya kasi magpapagawa daw, nagpapagawa daw siya ng bahay paunti-unti. Kailangan niya ng pera. Sabi ko, yan lang yung kaya ko. Binigyan ko siya ng pera kung ano yung kaya ko. Yun ang ano niya sana, pagawa ng bahay. Sabi ko, wala na sa ngayon, wala na akong may tulong na ganyan. Kung ano lang pamasko, yun lang yun. Yan siguro, napilitan ako magbigay ng medyo malaki-laki ng konti dahil sabi ko, wala na, last ko ng ano yun eh. Last na bigay ko na sa kanya dahil wala na siya. Ay nako, ang hirap. Ngayon, ano siya, tawag nito, dahil na-delay siya, ang ginawa, bukas ang libing niya. Hindi ako maka-attend kasi ang layo-layo ko nga. Must have sold it because they haven't got it. Oh my goodness. So they tried the pet bar. Okay. Ayun na yun. Kaya sabi ko, hindi, pasensya na lang, hindi ako makarating kasi ang layo ko. Nasa Australia ako, nasa Pilipinas siya, hindi madaling kumuha ng pag-uwi. Ang pag-uwi ko ay pinag-iipunan ko. Kaya siguro ganun siya na lang dumalaw sa akin. Kaya siguro ang tao hanggang doon na lang ang buhay, wala tayong magawa. Kaya nag-aano ako sa loob ng bahay, sabi ng asawa ko, halika sama tayo para mawala yung ano mo. Kaya ito, sinamahan ko siya ngayon. Hindi ako makapaglinis-linis sa bahay dahil siyempre nag-aano pa ako, nasa ano pang ang kapatid ko. Hindi pa naililibing. Hindi ako makakilo sa loob ng bahay kasi maraming pamahiin. Where we going now, Dada? Hindi kami nakabili ng pagkain ng aming doge up the road. Okay. So, traffic. Ano kami na mag-ride daw. Na-solve na daw.
pa nagpa-reserve ka tapos wala namang palang ibigay. Ngayon naghanap kami ng gray ng langit. Gray. Kanina hindi gray. This when we've been in the eye clinic, the sky is not like this. Just light gray. Now it's dark. It's like storm, bad storm. Oh, gray na gray. Pero may sumisingit yung sun. Busy ang road. Magli-left turn kami. No parking there. Ay, nako. Hintay ng stoplight. Ang ubo ko, isang linggo na rin mahigit. Buti ngayon, okay na, hindi na ako napapa. Medyo paus ng konti na lang. Ng pet stock. Where are you going? You wanna wait there? Yeah, I'm waiting here. Ayoko nang pumasok sa loob. Kasi maubos na yung pagkain ng aking alaga. Eto na. Ikot kami. Mamaya kakain kami. Kahit maghapon na eh. Wala pa kaming lunch. Sabi ko nga, yun ang ngayon, ang katayuan ko ngayon sa ang financial problema talaga. Katulad niya na maasa lang kami sa ng asawa ko. Ang panganay kong kapatid hindi alam niyo ang hirap isipin, damdamin ang isang namatay ang kapatid. 3 kaming babae. Yung panganay naming lalaki wala na nung December wala siya nung siguro December ba pagkatapos ng Pasko yata yun. 2006 yata, 6 ba yun o 7? 6 kasi December pagka 2007 July ang tatay ko naman ang namatay, yung nag-adapt sa akin. Tapos ang kapatid kong panganay yun ang unang namatay. Tapos ito ngayon namatay yung kapatid ko. Tawag nito? Medyo matagal. Kailangan nakakapanghinayang kasi bata pa siya Hindi man lang niya napakinabangan yung kanyang SS na pagsisenior niya. Nakakapanghinayang. Kailangan wala tayong magawa. Ganun talaga siguro ang buhay. Na hanggang doon na lang ang buhay niya. Ngayon, yan siya kaming nabuo na naging anak, 5 kami. Yun yung panganay lalaki, tapos sumunod babae, tapos sumunod babae, tapos siya, tapos ako yung bunso. Di ngayon dapat isa na lang ang lalaki na tira. Nawala rin siya ngayon. Yung panganay namin, may disability yun. Tapos, may na siya, 60, na yata siya, 65? 66 na siya ngayon. Ngayon, hindi siya nakapunta.
ang ano nila, ang lugar nila, siguro ang biyahe, mga 3 hours o 4 hours ba yun? Ang kakainin nun. Hindi siya, ayaw niyang pumunta doon sa burol ng kapatid namin kasi nahihilo daw siya. Sabi ko, kawawa naman yung namatay namin. Wala man lang kahit isang kapatid niya na pumunta sa kanya. Pamangkin meron. Kaya lang umuwi dahil may mga pasok nga. Malayo nga eh. Dahil ngayon, sabi kong ganun, sumunod sa kanya, nung namatay siya, kalalabas lang ng kapatid namin na humingi din ng konting tulong kung anong kaya kong itulong. Nakatulong ako doon. Sabi ko, naku, nag-ano na nga ako, na problema na nga ako dahil nagtulong ako doon. Kung hanggat kaya ko, itulong ko sa kanya dahil ano rin, kumbaga, ano siya, may sakit siya, yung kanyang 2 kidney, may problema. Di ngayon, siyempre pabalik-balik daw sa ospital yun, di na nanghingi na ng rescue yung bayaw ko kasi siyempre kahit sabihin mo naman na may mga anak, kung balik-balik ka sa ospital, talagang ang hirap na sitwasyon, pero ang pinag-uusapan, tingin ko ano man kaya kong binigay ko. Ngayon, ilang ano pa lang, wala pang, aywan ko, may 1 linggo na ba, mahigit, na nakaano ako, ito na, namatay itong kapatid ko. Sabi ko, Diyos ko, sabi ko, inanuhan ko sa asawa ko, ano mang gagawin ko ngayon? Ito na naman, mas maano ito dahil talagang nawala. Hindi mo naman inaasam na mawawala siya dahil bata pa siya yung may sakit nasa 60, 64. Siya wala pa siyang 60. Oo. Di ngayon, sabi ko, ang asawa ko nagbigay. Sabi ko, wala na talaga ako. Kaya sabi ko, parang parang nakakaiyak din. Dahil sabi ko ganun, may mga sakit sila, hindi ako makakabigay ng ganun talaga na talagang buhos dahil sabi ko, wala rin kami. Di ngayon, sabi ko, apat na nga lang kami, nawala pa siya. Sabi ko, nag-iisang lalaki, mahal-mahal ng mga kapatid ko yan noon. Kasi sila kasi ang magkasabay na lumaki, iba ako. Sabi ko, 3 na lang kami ngayon, tapos yung aking kapatid na 2, yung isa, hindi na makabiyahe. Ano to ba? Maulan? Hindi ko na umulan. Paano ba ito? Ay, Diyos ko. Mababasa ito. Teka, sandali lang. Ayusin ko muna ito. Kasi mabasa ito. Takpan ko, hindi ko alam ano ito. Pag bigla naman bumuhos ang ulan. Ano kaya yun? Mabasa yung side drivers. Wala yung asawa ko nasa loob. Ay, naku. Nasa loob ng Ay, sandali lang. I-fix ko muna ito. hindi ko alam pag saro ng nasa driving seat yung yung tawag nito, bintana. Pasukan ng ulan. Ano ba namang ulan naman ito kasi? Bigla naman umulan. Yan. Ganyan na lang ikaw, ha? Hindi ko masara eh. Ginanyan ko na siya. Abuti meron akong nakasapin sa puan. Ilang bubos yung ulan. Kasi akala niya hindi umulan. Binuksan niya yung kanyang side window, side door. Side door? Yung sa salamin niya. Ay nako, nawala na ako. Parang sabi ko, Diyos ko, 3 na lang kami natira sa mundo. Wala na yung tawag nito. Wala na yung magulang namin kasi siyempre matatanda na, hindi mo naman na maghaba pa ng todo yung buhay nila, hanggang doon lang talaga ang yung aking tunay na ama, namatay yun siguro mga 40 lang yun. Kasi yun na nga palainom, ano bang hanapin mo doon? Hahaba bang buhay mo? Hindi. Ngayon, itong mother namin, yung mother kong tunay, namatay yun, 80. Hindi na rin kasi medyo mahaba na rin ang sa mundo. Hindi na rin nakakapang na mahinayan ka. Pero yung panganay namin, namatay yun, 55 lang. Ganun din. Yung panganay na lalaki, 55 years old.
paano naman kasi ginagawa na lang niyang tubig ang ang gin. Yun ang pumatay sa kanya. 55 years old lang siya. Na-stroke siya ng isa, dalawa, pangatlo, hindi na siya nakaligtas. Yung aking tatay-tatayan din na ganun din yun. Sa bagay, medyo na siya, namatay yun ng 69 years old. Ganun din. Ang niya, ang dahilan ng kamatayan niya, na-stroke din siya, iinom niya rin ng gin. Etong namatay kong kapatid na 55 years old, 57 lamang lang siya ng 2 taon sa aming panganay. Ganon din yan siya, palainom din. Kaya yung mga bayaw namin, yung mga bayaw ko ngayon, asawa ng mga ate ko, medyo nagaano na sila dahil syempre, ganon talaga, pag palainom ka, maiksi ang buhay mo. Oh. Sabi ko, nakakaano naman ngayon, wala na akong kapatid. Wala na akong kapatid na lalaki, puro na lang babae. Pag nagbakasyon ako, wala namang makakasama sa akin. Hindi ko sila maisama dahil hindi na sila pwedeng, yung katulad ng lakad, yung 'di ba, pag nagbabakasyon ka ng Pilipinas, ano bang gagawin mo, 'di ba? Maglabas-pasok ka ng bahay, parati kang gala ng gala, hindi na nila kaya 'yun. Kaya sabi ko, nakakaano naman, may mga kapatid ka hindi mo maisama. Ngayon, kung mga anak naman, may mga kanya-kanyang trabaho, para ang lungkot. Malungkot na. Sige lang, ganun talagang buhay. Sana humaba pang buhay naming 3 babae. 3 Maria kaming naiwan sa sa mundong ibabaw. Kaya, hindi ako wala akong mood mag-video na kung magbablog. Wala akong maisip. Kasi pa ako kasi ang kapatid ko ngayon, nakaburol pa. Bukas na yung last niya. Nagpaalam na siya sa akin. Kahit malayo ako, nakarating siya. Totoo nga talagang sinasabi nila. Kaya, yun. Malungkot ang ko ng buong linggo. Nagkasakit pa ako. Yung ubo-ubo na yan, ang tagal pa bago umalis. Ngayon, okay na ako. Ilang araw ako, wala akong boses, panay ang kahol mo, kaya inuubo. Hindi mo naman maano, kahit anong linis mo, ganun talaga. Pagdapuan ka ng ubo, naiwas ka sa maraming tao. Ay, ito ang buhay, ko ngayon. Ang aking content ay ang aking sariling history. Na ako na may kapatid akong ngayon pumanaw sa mundo. Kung saan man siya paroroon ay maging na siya, wala na siyang maramdaman na sakit, malaya na siya. Sana gabayan niya na lang kami mga kapatid niyang babae, yung mga ate namin 2, ako na si bunso nila. Hanggang dito na lang po ang aking ang aking vlog. Salamat sino man na makapanood. Thank you. Hanggang dito na lang. Bye-bye. God bless sa ating lahat. Bigyan tayo ng magandang pangangatawan. Malusog na pangangatawan. Salamat po. Bye-bye.